Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Ang inyong pong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong minority. Ito pong minority ay minority black ay nagreklamo po at syempre po nangangatwiran kung bakit daw po sila ay pinupulaan sa kanilang pag-alis sa Senado, lalong-lalo po nung nagkaputukan, mga kababayan. At syempre, ipagtatanggol po nila mga sarili nila. Hindi po ba? At kanya-kanya na pong sinasabing palusot di umano. Ito po, pakinggan po natin ang katwiran po nito pong minority black. Yung 10 na nawala po. Ito po ang kanilang katwiran. Umpisahan na po natin sila pakinggan at panoorin. Paliwanag ang ilang senador na kabilang sa minority bloc kung bakit wala na sila sa loob ng Senate building nang magkagulo. Ikinadismaya naman ng isa sa kanila ang anyay pamumulitika ng ilan dahil lang umuwi sila ng maaga. Narito ang Frontline Report. Bakit nga ba wala na sa Senado ang Senate minority nung nagkaputukan? Ang unang obvious na sagot dyan ay tapos na kasi ang sesyon. Kumbaga, uwian na. Sa ibang panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinabi niyang napaagang kanilang pag-uwi dahil sa nangyaring pagbabago. Meron daw dapat caucus ang lahat ng mga senador para pag-usapan ng assignment sa mga nabakanting posisyon sa iba't ibang komite. Pero bigla silang inabisuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano na pang-majority na lang daw ang meeting. Kaya pagkatapos ng sesyon, nag-uwian na ang minority. Si Senator Risa Hontiveros nga, nagpunta agad ng probinsya para sa isang scheduled conference. Huwag naman daw sanang gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado. Dagdag pa ni Hontiveros, isa lang ang dahilan kaya iniintriga pa ang pag-uwi ng mga minority senator. Ang lahat ng ito ay para sa isang tao na ayaw harapin ng batas. Sa Facebook Live ni Hontiveros, nanawagan siyang ibalik ang reputasyon at integridad ng Senado matapos maging katatawanan. Kasi ang sakit marinig yun, di ba? Na laughing stock tayo, ang sakit marinig na yung isa pang how can we regain our integrity, my God. Ayun ang pinaka-currency ng institusyon tulad ng Senado. But we just have to face it. That is our painful but necessary task right now. And primarily responsible ang leadership. Manguna dyan. Tinabla rin ni Senator Kiko Pangilinan ang mga kumakalat na chismis na alam daw nila na magkakagulo. Hindi raw yan totoo. Ang totoo raw, umuwi siya ng maaga dahil meron siyang meeting. Parinding kinundinan ni Senator Sherwin Gatchalian ang nangyaring pamamaril sa Senado. Dapat din daw agad na matukoy kung sino ang nag-utos ng eksena sa Senado nang mapanagot sa ilalim ng batas. Lalo't sa loob pa mismo ng institusyon ito nangyari. Isa raw itong pagpapakita ng kawalan ng respeto at pag-atake sa rule of law ng bansa. Para naman kay Senator Bam Aquino, nakakabahala ang mga karahasan sa institusyon. Aniya, walang puwang sa bansa ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, he who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Quote unquote. Nagbabalita mula sa frontline. Yan po mga kababayan. Wala na po ba silang gagawin doon sa Senado? Hindi po ba pupunta nga po ron nung araw na yon at dapat po nilang i-receive? Hindi ba? Dapat po nilang tanggapin dahil ikukonvene nila yung sinasabing impeachment ng Vice President nung araw mismong yon. Hindi po ba gabi pumunta po yun yung House of Representatives para po isubmit yung kanila pong natapos na daw na impeachment sa House of Representatives. Wala po sila ron. Hindi po ba? Yan po ang kanila pong mga tinuran, mga kababayan. At nakapagtataka. Bakit po lahat po sila? Dahil ang katwiran daw po, hindi na sila kailangan doon. Ayon po kay Senate President Cayetano. Hindi na rin po ba kailangan magintay doon sa isasubmit ng House of Representatives ang impeachment ng Vice President? Hindi na rin kayo kailangan doon? Kailangan doon? Di po ba kailangan ng ang minority doon? Ang minority block ay kailangan po sa mga bagay na yon. At syempre po mga kababayan, katwiran nila yan Nangyari na Syempre kanya-kanya na pong palusot di umano.
Magpapalusot na po ang mga tao na yan. Hindi po ba? Nagkataon lang, sabay-sabay lahat. At talagang binaliwala nila yung isasubmit, yung isusumite ng impeachment. Nung araw na yon, kanya-kanya na silang sibat at kanya-kanya ng alibay. Hindi po ba? Itatransmit sa Senado ng House of Representatives. At didesisyon na po nila yon. Hindi po ba? Pambihira. Kailangan po ng mga senador doon, lalong-lalo yung tatayo. Yung tatayo po mga judge. Hindi po ba? Mga prosecutor, yung mga senador. Tapos ang matitira lang doon, yung majority, wala man lang natira na minority. Unbelievable. At syempre po, itinatanggi na rin po nila na wala raw pong katotohanan na alam nila na magkakagulo sa Senado. Wala po silang alam doon at hindi nila alam na magkakaputukan, mga kababayan. Unbelievable. Kaya nga po itong mga senador na ito pong minority na ito. Ibig sabihin, di kasama rin po pala si Zubiri doon sa umuwi. Mga kababayan, unbelievable. Yan po mga kababayan, ang mga katwiran po ng mga umuwi. Sa bagay, hindi naman po nagsalita si Zubiri. Baka po kasi absent. Pero itong mga tao na ito, yan, mga kinundi na po nila. Yan pong karamihan po dyan, di ba? Si Galagatsyal yan, magkapatid na Tulfo, si Soto. Si Soto nga nagrereklamo kasi daw, nung umuwi siya, pinagbabato pa yung sasakyan niya eh. Bakit ka kasi umuwi? Ayan po, si Ontiveros, pumunta pa ng out of town, mga kababayan. Dahil nga po wala na siyang pakialam sa Senado. Hindi po ba sila Kiko, si Bam, si Lapid, at si Pampilo Lacson. Mga kababayan, ibang klase po, no? Nakapagtataka na hindi nila alam ang magiging kaganapan. Imposible yata yun, mga kababayan, na wala silang alam na mayroong magaganap na kaguluhan sa Senado. Unbelievable. Ikwento mo sa pagong. Hindi po ba? Ikwento mo sa pagong. Ibang klase kayo. Ngayon, kukundinahin nyo. Kukundinahin nyo. Kaya-hiya. Kaya-hiya nangyari sa Senado. Sino po ba ang nag-umpisa na kaguluhan sa Senado? Sino po ba? Sino po ba nag-entertain at magpapasok sa NBI sa loob ng Senado at bigyan po sila? Hindi ba? Binigyan po sila ng basbas na makapasok sa Senado. At sino po ba ang binigyan ng warrant of arrest na galing po kay Trillanes? Sino po? Hindi po ba ang dating Senate President at hindi po niya ibinigay sa mga senador? Sinolo niya yung dala-dala ni Trillanes na warrant of arrest? Hindi ba pinatotohanan mismo yan ni Senate President Cayetano na talagang nagkaroon po yata ng sabwatan ang dating Senate President at ang NBI para po sa plano nila na dakpin si Senator Bato de la Rosa dahil nga po sa magaganap daw na botohan para po palitan ang Senate President noong panahon na yon. Hindi po ba? Kaya po kung talagang gusto nyo laliman ng investigasyon kung bakit nawala ang respeto at nagkagulo sa Senado, hindi po ba unahin yung investigahan yung dating Senate President? Bakit niya inaprubahan at pinapasok ang mga NBI dyan? Hindi po ba? Sino ang punot dulo ng problema na nangyari sa Senado? Sino po ba? Sila Senator Bato ba ang punot dulo? At sila Senate President Cayetano po ba ang punot dulo? Tanungin po natin itong minority, itong 10. Sino ang punot dulo ng pangyayari kaguluhan? At ngayon ay nagkaroon pa ng putukan. Kanino nagmula lahat? Sino ang nag-umpisa at nagmula ang kaguluhan? Sino ba? Pakisagot naman yan. Pwede po ba sagutin yan? Gatsyal yan. Magkapatid na Tulfo, Erwin, Rapi. Pakisagot naman kung kanino nagmula. Hindi naman sasagutin ni Soto yan. Idinideny niya yan eh. JB,
Hontiveros, Kiko, bam! Kay Pinuno, wag na kay Pinuno, hindi naman nagsasalita yan Kay Pampilo Lacson, kanino po nagmula ang kaguluhan? At kayo ngayon hiyang-hiya. Hiyang-hiya kayo dahil nabastos ang Senado. Pero kanino nagmula ang pambabastos? Kaya nabastos ang Senado. Kanino nagmula? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi po ba? Ngayon isinisisi nyo sa bagong liderato ang nangyari sa Senado. Samantalang hindi pa siya napapalitan bilang Senate President, ay siya po mismo ang nag-entertain at nagpakain pa ayon kay Senadora Amy Marcos. Unbelievable itong mga hindot na ito. Tapos ngayon, nakakahiya, bigla kayong nawala. Samantalang dapat ay nahandun din kayo dahil itatransmit na sa Senado yung impeachment ng Vice President nung araw din mismong yun. Hindi po ba? Pero nagkawala kayo. Kaya hindi po basta-basta na kaya niyong gaguhin at gawin tanga ang mga Pilipino. Hindi po tanga at bobo ang mga Pilipino para basta maniwala sa inyong mga sinasabi. Alam ninyo yan. Merong nagtimbre sa inyo, di umano, na baka kayo yung tamaan at magkakaputukan, di umano. Hindi po ba? Alam nyo po yan. At kailanman, kasi sa bagong Pilipinas natin ngayon na tinatawag nila, bawal na po kasi magsabi ng katotohanan. Ang umiiral po kasi sa ating bansa yata ngayon, lalo-lalo po sa mga sangkot sa mga male-maleta na issue ng korupsyon. Bawal na po sa kanila magsabi ng katotohanan, di umano. Mas gusto at laging umiiral sa kanila ang kasinungalingan. Hindi kaya? Dahil mismo yung pinuno ng bansa, mga kababayan, ang pasimuno yata ng kasinungalingan, di umano. At syempre nahandun pa yung tinatawag na basura. Yung tinatawag po ni Atty. Roque na nag-iisang pambansang fake news. Reyna daw po ng mga fake news. Nag-iisang reyna ng fake news. Yan po mga kababayan, ang katwiran at tinuran ng mga senador na nagsitakbo raw at nagsilayas ang minority group o minority bloc. Bigla po silang nawala at ang katwiran nila tapos na raw po ang session. Hindi na sila pwedeng magtagal doon. At wala na rin po silang pakialam na intayin yung itatransmit o yung dadalin na ng mga congressman sa Senado. Mga kababayan, wala na silang pakialam doon. Hindi na nila iintayin yun. Ganyan po katindi ang mga taong ito at ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino. Ikwento nyo, ipaliwanag nyo na lang sa pagong. Hindi po ba? Kung ang sasagot dyan ay yung isang convicted ng child abuse, mga kababayan, ano sasabihin niya? Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Mga hindot kayo, di umano. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada. Kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, at Mila Yee, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Lalo po, mag-ingat po kayo at ingatan po kayo. Lalo po sa inyo pong mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw. Muli po, maraming salamat po. Bye-bye!